Alam niyo mga kababayan, kung babalikan niyo yung mga dating isyu na kinasangkutan ni Senate President Alan Cayetano at kung salukuyan, iisipin mo parang hindi siya dawit doon. Iisipin mo napaka-linis na akala mo banal dahil minsan pag nagsasalita si Senator Cayetano, meron tayong naririnig na word of God. Minsan nga, ang sabi nga sa Biblia, mag-ingat kayo sa mga maaamong tupa na nagpapanggap na akala mo ay mga alagad ko. Pero ang katotohanan, mga nagpapanggap na makadiyos. Alam nyo, nung napanood ko itong video ni Professor Montimar, pumasok sa aking isipan. Yung issue kay Janet Napoles, yung issue tungkol doon sa kaldero nung siya pa ang House Speaker of the House. Alam nyo, iba ang ugali ni Senator Alan Cayetano sa likod ng kamera. Hindi ako nagiging happy sa kanya. Kaya nga po, magsorry tayo mga kababayan. Tama ang sinabi ni Professor Montimar. Bago tayo sumuporta sa isang politiko, tignan natin ang track record. Hindi basihan kung matagal na sa pwesto yung track record. Ano ba ang napatunayan ni Senator Cayetano para sa sambayan ng Pilipino? Yung may kapakinabangan, naalala ninyo? Yung 10,000 hanggang ngayon, hindi pa rin naibibigay sa ating mga kababayan. Kaklase ko yan sa UP, kilala ko yan, nakalaban ko sa politika sa UP yan. At nagtrabaho ko minsan sa Taguig. Nakita ko paano lang pinapatagpo ang Taguig. At masasabi ko ng tahasan, hindi ko mapagkatiwalaan ng mga Cayetano. At tandaan natin, kahit ano pwede gawin ng mga tao na yan. Ang mga naging pahayag ni Professor Louis Montimar ng Polytechnic University of the Philippines, PUP, ay nagbukas muli ng isang matagal ng sugat sa politikang Pilipino. Ang isyu ng mga dinastiya at ang personal na interes sa likod ng pampublikong serbisyo sa kanyang pagbabahagi ng personal na karanasan noong kapanahonan nila sa University of the Philippines, UP. Ipinapakita nito na ang estilo ng paggalaw sa politika, marumi man o madiskarte, ay madalas na nagsisimula pa lamang sa mga pamantasan na initinuturi na pandayan ng mga leader sa hinaharap. Hindi na bago sa pandinig ng publiko ang mga akusasyon laban sa pamilyang Cayetano, partikular na kay Senator Alan Peter Cayetano, ang pagbanggit sa mga isyong tulad ng pagdawit sa kontrobersiya ni Janet Lim Napoles at ang kontrobersyal na 50 milyon kaldero noong 2019 SEA Games ay mga paalala na ang tiwala ng bayan ay paulit-ulit na nailalagay sa alanganin sa pananaw ng mga kritiko tulad ni Prof. Montimar. Ang mga proyektong ito ay tila nagiging simbolo ng labis ng paggasta at questionabling pamamahala sa halip na patunay na kagalingan ng mamamayan. Higit sa lahat, ang obserbasyon na ginawa ng negosyo ang politika upang mapanatili ang kapangyarihan sa Taguig at sa buong bansa ay sumasalamin sa mas malawak na suliranin ng political dynasty sa Pilipinas. Kapag ang pamumuno ay naging sentralisado sa isang pamilya, nawawalan ng pagkakataon ang ibang may kakayahan na lider na magsilbi at mamahalaan ay unti-unting nagiging isang korporasyon na ang pangunahing layunin ay protektahan ang sariling interes. Ang hamon sa mga ganitong pahayag ay ang gisingin ang kamalayan ng mga botante, ang kasaysayan at ang mga patunay ng track record ang dapat maging batayan ng pagpili, hindi ang tanyag na pangalan o ang tagal ng pamilya sa pwesto. Sa huli, ang babala ni Prof. Montimar ay isang panawagan sa publiko na maging mas mapanuri at huwag hayaang maging bulag na tagasunod ng mga pamilya
tila itinuturi ng personal na kaharian ang pamahalaan.